Ang nakaraan, nang mabuksan na ni Jongwon ang aklat, napalaya niya ang Azure Ghost na pinahirapan muna siya, ngunit sa huli, naging alipin din niya ito gamit ang red string. Biglang nagalit ang Azure Ghost kay Jongwon dahil sa ito ay naitali sa kanya, sinakal siya nito ngunit di namalayan ng Azure Ghost na mapupunta din sa kanya ang sakit na natamo ni Jongwon, kaya tumigil na lang ito. Samantala sa labas naman ay ang demonyong monghe na parabang nagsiselos sa bagong spirito ni Jongwon. Total konektado na silang dalawa. Ang unang ginawa ni Jongwon ay alamin ang pangalan nito, subalit napakakulit ng Azure Ghost, kaya't tinukso ito ni Jongwon at tinawag na pulang sa lagubang, kaya't inis na inis ang spirito ng sobra. Hirap pa ring pakiusapan ni Jongwon ang spirito, at ayaw talaga nitong sabihin ang pangalan niya, kaya't napaisip na lang siya na ang itawag dito ay Blue Spirit. Kahit na sobrang taas ng ego ng Blue Spirit ay napaisip si Jongwon na mapaamo niya ito para sa ikabubuti din nilang dalawa. Pilit na iniintindi ni Jongwon ang aklat, kaya't napatanong siya sa Blue Spirit, ngunit ayaw siya nitong tulungan, at para bang nanunukso ito. Di napigilan ni Jongwon na basahin na lang ito, at biglang may bumalot sa kanyang kakaibang klase ng energy, at napapatulala naman ang Blue Spirit sa nagagawa ni Jongwon. "Paano mo nagawa yan?" sabi ng Blue Spirit. Di naman maipaliwanag ni Jongwon ang mga nangyayari, dumikit sa kanyang mga kamay ang aklat, at pumasok sa katawan niya ang dark energy nang bigla siyang nakaramdam ng sakit, na ipapasa naman ito sa Blue Spirit. Kaya't inutusan niya itong tigilan ang paghinga niya, umayos naman si Jongwon at pinigilan ang kanyang paghinga, at dapat na walang anumang iniisip. Agad niyang kinalma ang sarili, habang nakadikit ang aklat ay patuloy nakakalat ang dark energy. Biglang nahulog ito dahil sa pambihirang kontrol ni Jongwon. Napapatulala na lang ang Blue Spirit sa mga kakayanan ni Jongwon at sa bilis nitong maka-adapt sa nangyayari. Hindi pa din makapaniwala ang Blue Spirit na nagawa niyang paganahin ang ritual of attachment at pahintuin agad ito. Ngayon pa lang siya nakakita ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay nang dahil kay Jongwon. Bigla naman itong nasabi na mali ang paghinga niya, kaya't nagkaganon. Napatawa naman si Jongwon at pinapansin na siya ng Blue Spirit at nagpapaliwanag pa kung ano ang dapat gawin. Bigla naman itong nainis sa pagmumukha ni Jongwon, at nasabing, ginawa lang niya ito para hindi mapunta sa kanya ang dark energy. Naipaliwanag niyang ang ritual of attachment ay paghugot ng energy sa paligid, kaya't nahihirapan si Jongwon dahil sa wala siyang hinuhugotan ng ki o energy. Kaya't nagkagulo ang ki niya sa katawan. Para mas lalong maintindihan, ay inutusan niyang kunin ang bangkay, at dito isagawa ang ritual of attachment, dahil sa patay na ito ang ki niya ay nagkakalat na, kaya't dapat nahugutin ito ni Jongwon. Sinimulan niya ulit na bigkasin ang ritual. Naramdaman niya ito sa kanyang katawan, lalong-lalo na sa kanyang energy core. Nasabi ng Blue Spirit na sa ngayon ay alam na niya ang ritual of attachment. Naalala naman niya ang sinabi ni Go Chan na kailangan niya ng maraming taon para makapag-ipon ng inner energy sa katawan. Ngunit sa kanyang ginagawa ngayon ay makakakuha siya nito gamit ang ritual, at mapapabilis ang kanyang paglakas, dahil sa mga nahigop niyang inner energy. Bigla naman naglaho ang mga nakuha niyang ki, nasabi naman ng Blue Spirit na syempre naman mawawala ito, sapagkat hindi naman sapat ang ritual of attachment. Para makaipon ng inner energy, kailangan pa din niya ng pundasyon sa kanyang katawan. Ang espesyal na pamamaraan na ito ay hindi hahalo sa energy ng ibang tao, at dapat ay sa sarili niya lang. Buong akala ni Jongwon ay nakita na niya ang paraan kung papaano siya lalakas kaagad, pero ay wala pa rin palang kwenta. Hindi naman ganun lang kadali maging eksperto sa martial arts, sabi ng Blue Spirit, pero kahit na ganun ay mayroon pa rin itong silbi. Inutusan niyang iponin uli ang ki sa kanyang kamay at subukang ilabas kaagad ito sa pamamagitan ng suntok. Pero ang nasa isip ng Blue Spirit ay hindi ito magagawa ni Jongwon sapagkat isa lang itong beginner, at kahit na anong gawin nito ay wala siyang maipapakita. Doon lang siya nagkamali, nagsimulang subukan ni Jongwon ang pag-ipon ng energy sa kamay, pinakiramdaman ito, at isinama sa kanyang palad, sa pamamagitan ng suntok, nasira nito ang malaking kahoy at nasama pa ang dingding. Gulong-gulo naman ang Blue Spirit at bakit niya kayang gawin ang lahat ng ito. Kaya pala hinahype masyado ang martial arts ng mga tao, dahil sa lakas nito, sabi ni Jongwon. Mas madali nang pumatay ng tao gamit nito. Bigla namang sumang-ayon ang Blue Spirit sa kanyang isip. Nakita ni Jongwon ang tunay na halaga ng martial arts, at hindi ang paghasa ng kaluluwa o isipan, kundi sa epektibong pagpatay ng tao. Napaka-bullshit nun.
Habang nagpapaturo pa si Jongwon ay natanong niya ang pangalawang paggamit nito. Sasabihin na sana ng Blue Spirit ngunit naalala niya na ayaw pala niyang turuan si Jongwon. Napasobra ang kanyang pagdadaldal. Kaya tumalikod na lang siya at naisipang wag pansinin siya. Nadismaya naman si Jongwon at yun lang ang natutunan niya. Nais pa sana niyang itanong na kung magkakalat ang ki sa kamay niya pagkatapos niyang sumuntok, ba't mayroon pa siyang nararamdamang malamig na energy dito. Kahit natanungin niya pa ito ay di naman din siya sasagutin, kaya't inaya na lang niya itong lumabas sa napakalaking kuweba na iyon. Si Hoang, ang escort warrior ni Lady Sok, ay napagutusan na pumunta sa Phoenix Pavilion kung saan kinabibilangan ng namatay na si Myoshin. Habang siya ay papasok pa lamang, napansin nito na puro statwang kahoy ang mga nakatayo at nakakakilabot sa loob. Pumunta siya dito para ipagbigay alam ang sinapit ni Myoshin na ito ay pinatay ng pangatlong prinsipe na si Mok Jongwon. Nagbigay din siya ng 300 silver para sa abuloy nito sa kanya at magbibigay din daw si Lady Sok ng karagdagang 400 silver kung mapapatay nila ang pangatlong prinsipe. At namatay na nga ang sinindihan niyang kandila na nangangahulugang tinanggap na ng mga shaman ang kanyang ibinigay na misyon para sa kanila. Nangingilabot pa din siya sa lugar na ito, na kahit na walang tao ay parang maraming mata ang nakatingin sa kanya, at kung di dahil sa kanyang misyon, ay di siya pupunta dito. Bigla namang lumitaw ang bangkay ni Myoshin sa altar, at may isang shaman na nakatakip ang mukha, na nagsasalita, "Sigurado ako. Ito ay isang murder." Sabi pa niya. Sumang-ayon naman ang ibang mga kasamahan nito, na bigla ding lumitaw sa lugar. Mayroon din silang hinala na naposes daw ang prinsipe. Dahil sa nakitang nakalutang ang isang maid ni Lady Sok, posible bang mapaamo ang isang espiritu? Sabi ng isa, imposible. Hindi kayang maging alipin ng isang tao lamang ang isang mapaghiganting espiritu, at wala silang kamalay-malay na dalawa na nga ang nabingwit ni Jongwon. Kaya't ayon na nga, kahit na mapanganib ay napagkaisahan nila, na isa sa kanila ang papatay kay Jongwon. Kinaumagahan, sa Moksword Manor, nagising si Gochan, na mayroon agad siyang tinatrabaho, at ito ay utos ni Jongwon, na kumuha siya ng apoy at lalagyan nito. Medyo naiinis naman siya dahil dito. Pero laking gulat niya nang makita ang secret manual na nakay Jongwon, at plano niya iton sunugin. Pinunit niyang bigla, at sinimulang sunugin isa-isa. Gulong-gulo si Gochan sa ginawa ni Jongwon, kaya't pinagalitan siya nito. Kaya niya sinunog ang secret manual para siya lang ang nakakaalam nito, dahil nakabisado niya lahat ang napapaloob dito. Nagulat at namangha naman si Gochan. Sa kabilang dako naman, makikita si Guardcam na naghahanda para sa kanyang magiging bagong estado ng buhay, dahil kapag si Mokyunpyong ang maging Manor Master, ay gagawin siya nitong isang elder, at hindi na magiging assassin na lang. Kasunod naman nito ay ipinatawag siya. Sa pagdating niya doon ay nasaktan lamang siya sapagkat nawawala si Jo Il-sang, ang tinorture ni Jongwon sa kuweba. Nagdududa sa kanya ang pangalawang prinsipe, baka siya din ang pumatay dito. Pero handa namang patunayan ni Guardcam na may mali sa mga nangyari, handa niyang ipaputol ang kanyang kamay para dito. Binigyan naman siya ng 5 oras para maresolba ang lahat. Napaisip siya na simula nang mapunta ang Peking Jongwon ay nagkalitsi-litsi na ang buhay niya, kaya't panahon na para puntahan niya itong muli. Habang naglalakad si Gochan, ay nakita niya si Guardcam. Bigla siya nitong sinunggaban at sinakal. Bakit niya pinapabayaan si Jongwon, at baka hindi niya ito binabantayan ng maigi? Nakapa naman ito ang isa sa mga secret manual sa damit ni Gochan, kaya't lalo itong nagalit sa kanya. At tinanong muli siya kung ano bang pinaggagawa niya kay Jongwon. Ginulpi naman siya ni Guardcam, at hinila papuntang kwarto ni Jongwon na naghihintay lang sa kanya. Agad naman itong hinarap ni Jongwon na may ngiti sa kanyang mga labi. Wala nang paligoy-ligoy pa si Guardcam, at tinanong niya ito kung siya ba ang pumatay kay Jo Il-sang, ngunit tinatanggi naman ito ni Jongwon. Papaano mapapatay ng pangatlong prinsipe na di marunong ng martial arts ang isang martial arts expert, sabi ni Jongwon. Nagdadalawang isip naman si Guardcam, pero mayroon siyang kutob na si Jongwon ang may gawa nito, kaya't di niya napigilan ang sarili. Sinugatan niya ito gamit ang kanyang kutsilyo. Naalala naman niya ang lahat ng mga sakripisyo niya sa loob ng ilang taon para lang makapunta kung saan siya ngayon. Ngunit sinira lang niya ito, ngayong patay na si Jo Il-sang. Pero mayroon pang isang solusyon, dahil sa nakita niyang secret manual, nais niyang kunin ang isa pa, para maibigay sa pangalawang prinsipe, at maayos na ito. Kayang-kaya niyang patayin si Jongwon dahil siya ang mas malakas sa kanilang dalawa.
kaya't nagpasya si Jongwon na ibigay ito sa kanya. Nang akmang kukunin na ni Guard Cam ang secret manual, ay hinawakan din ni Jongwon ang kanyang kamay. "Pinagluluko mo ba ako?" sabi ni Guard Cam. Ngunit sabi ni Jongwon ay na-memorize niya na lahat ng nasa manual, kaya't siya na ang may alam dito. Habang magkahawak silang dalawa, ay sinimulan ni Jongwon ang kanyang bagong teknik, at hinigop nito ang inner energy niya. Natuwa naman si Jongwon, dahil di niya alam kung saan niya ito gagamitin at nag-volunteer naman si Guard Cam. Nagpupumiglas naman ito at gustong pakawalan siya, pinagsasaksak niya ito at sinipa, hanggang sa makawala siya kay Jongwon. Hindi na niya maramdaman ang inner energy sa kanyang kamay, napahanga naman si Jongwon at hindi pa sapat ang ginawa niya, dahil sa ito'y first-rate martial artist, kung kaya't sa ibang paraan na lang niya ito papatayin. Nagalit naman si Guard Cam, at nagbantang hindi niya ito kayang patayin, kaya't sinugod siya nito. Tinawag naman niya ang demonyong Monghe para mahawakan ang kamay ni Guard Cam. Di naman ito makapaniwala kung papaano niya nasangga ang kanyang kutsilyo. Ngayon gaganti naman si Jongwon at ibabalik ang kanyang inner energy, pati na rin ang kutsilyo. Sa kanya naman talaga yon, sabi ni Jongwon. Nasaksak si Guard Cam sa delikadong parte ng kanyang katawan, kaya't di niya ito mabunot. Nagsisisi naman siya, at si Jongwon ang kanyang napili. Di naman siya makapaniwala dito na kinuha ang kanyang inner energy at gumamit pa ng kakaibang kapangyarihan. Nagsuggest siya ng isang negosasyon, dahil naisip niyang may poison pa si Jongwon, at ibibigay niya ang gamot pangontra sa poison, kung gusto niyang makalabas ng nabubuhay pa. Pero habang tumatagal, lumalala ang kanyang kalagayan. Kahit pa pinapacirculate niya ang kanyang inner energy ay ganun pa din, at sumuka na nga siya ng dugo. Di pa rin masyadong nasaktan ang katawan ni Jongwon, kahit na siya ay nasaksak. Habang binubuksan niya ang bintana, ay nasabi niya ang iba't ibang klase ng mga poisonous na mga halaman, at nakain na niya ito lahat, kung kaya ay naging poisonous na din ang kanyang dugo. Nung sinaksak siya nito ay may kaunting dugo na dumampi sa kanya, kaya siya na ngayon ang napoison, at kailanman si Jongwon ay hindi na nangangailangan ng mga gamot dito. "O giniginaw ka ba? Dahil sa pagbukas ko ng bintana? O dahil mamamatay ka na?" Nagmakaawa naman si Guard Cam na buhayin pa din siya nito. Gagawin niya lahat, kahit pa maging sunod-sunurang aso ito kay Jongwon. Pero buo na ang kanyang pasya, mas mabuting mamatay na lang si Guard Cam, at habang buhay na manahimik na lang. Matapos ang laban, ay umunat muna siya, para tignan ang kanyang sugat, at bigla siyang napatingin kay Go Chan, kung papatayin niya rin ba ito, dahil siya din ay nakakaalam ng totoong pagkatao niya. "Pwede ka nang tumayo, kanina ka pa usog ng usog habang naglalaban kami," sabi ni Jongwon na nakahalatang may mahalay na si Go Chan. At dahil sa marunong itong magtago ng sekreto ay di na niya papatayin, inutusan na lang niya si Go Chan na paalisin ang mga tao sa paligid. At ngayon, susubukan naman niya ang matagal na niyang gustong gawin, ang higupin ang isang klase ng energy na kanyang nararamdaman pagkatapos niyang pumatay ng tao, ang Death Key. Naisip niyang posible bang makarami siya nito kung papatay pa siya ng maraming tao. Napag-usapan naman si Jongwon ng dalawa niyang familiar spirit, kaya pala nagpakontrol ka sa kanya, dahil isa siyang halimaw, sabi ng Blue Spirit, at makikita namang punong-puno ng Death Key si Jongwon na nakuha niya sa patay na katawan ni Guard Cam. Sa mansyon naman ng pangalawang prinsipe, makikitang nag-uusap sila ng kanyang guard, patungkol ito kay Guard Cam, at kung totoo na hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi sa kanila, bigla namang pumasok ang isa pang guard, na naganunsyo sa kanila, na si Guard Cam ay nagtangkang patayin si Jongwon at sa kwarto nito mismo. Nagulat naman si Mokyunpyong, at hindi ito ang inaasahan niyang gagawin nito, pero may pahabol pa ang mensahe. Ang nagtangkang magpapatay daw sa kanya ang pasimuno ay ang pangalawang prinsipe. Sobrang galit naman ni Yunpyong dahil alam niya na ang nagpakalat nito ay si Mok Jongwon, ang pangatlong prinsipe.